Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa katanungan ni ka-crypto rito kung saan ang tanong po niya rito ay nagsusunog din ba itong si Pepe ng kanyang circulating supply na tulad ni Shiba Inu. At ayan, bago ko po sagutin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang aking kasagutan po rito sa katanungan ni ka-crypto rito ay yes po. Yan, nagsusunog na rin po itong si Pepe na katulad ni Shiba Inu. Pero yung kanilang paraan sa pagsusunog ay meron po silang pagkakaiba. Yeah. Ayan, itong si Shiba Inu ay meron po siyang automatic burn. Ayan, at alam naman po natin na yung kanyang automatic burn na ito ay galing po ito sa kanyang Shibarium platform. Ayan. Yung sa kada transaction na napiperform po sa platform ng Shibarium o sa network nito ay dyan po nanggagaling yung ginagamit na pagsusunog dito kay Shiba Inu. At maliban din dito ay meron na rin po siyang community driven na burn campaign, kung saan ay voluntary po na nagsusinusunog ng mga community ni Shiba Inu. Ayan. Ngayon ay pagdating naman po rito kay Pepe ay meron din po siyang deflationary mechanism. Pero medyo kakaiba po ang sa kanya. Yung kanyang deflationary mechanism ay sa kada transaction ay sa kada 1% na transaction ay automatic po ito na nasusunog. Kaya ayan, ito na rin yung nakakatulong para mabawasan yung kanyang total circulating supply na halos may pagkakapareho na rin sa approach ni Shiba Inu. Ayan, itong si Shiba Inu ay, ayan, ganang sinabi ko kanina ay mas nakarely po siya sa kanyang platform, sa kanyang pagsusunog. Samantalang si Pepe ay automatic po yung kanyang pagsusunog sa kanyang yung kanyang pagsusunog ay naka-code na po ito, naka-program na po sa kanya. Kaya yan po yung kanilang pagkakaiba. Ayan, may specific platform po ay Shiba Inu, samantalang kay Pepe ay nasa code na po ito, naka-program na po sa kanya. Kaya yan po yung kanilang pagkakaiba rito. At ang isa pang pagkakaiba rito ay yung kanilang transparency. Pag sinabi po nating transparency ay itong si Shiba Inu ay mas transparent po siya, kung saan ay nakikita po natin yung bawat amount ng Shiba Inu tokens na nasusunog. At yan po ay sa pamamagitan ng SHIB portal at saka yan, marami pang iba. Yan, kaya napaka-transparent po. Kaya natatrack po natin yung amount na nasusunog kay Shiba Inu. Samantalang kay Pepe ay hindi pa gaano. Ayan, much less readily available po. Pero siguro ay baka sa hinaharap ay baka maglalabas na po siguro sila ng tracker sa amount na nasusunog na Pepe token. Kaya ayan, yan po ang kanilang pagkakaiba rito. At yan yung tanong po ni ka-crypto rito ay ayan, yan po, ulitin ko po ulit. Yan, yes po, may pagsusunog na rin po itong may kakayan na rin po na magsunog itong si Pepe na katulad ni Shiba Inu. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.